Dear Ate Chiki, good evening po sa inyo at sa lahat ng mga listener and streamer ng Shoutout. Sana rin po safe silang lahat. Anyway, I'm Joseph from Muntinlupa City. Sumulat po ako sa inyo para sana sa kahit kaunting advice po on how should I make it up sa ex ko. Pakitago na lang po natin siya sa name na Mika. Ngayon pa lang po, ina-advance ko na. Nakakahiya po talaga ang ginawa ko. That's why I'm here, para sana magpalakas na rin ang loob ko na gawin kung ano man yung the best na pwede kong gawin to patch things up. Bale, matagal na po kaming hiwalay ng ex-girlfriend ko. 8 months na. Mula nun, wala akong nagustuhan o niligawan na iba. Ayoko pa rin naman. Dahil, siya pa rin ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. Naghiwalay kasi kami kasi napagod na raw siya sa akin. Aaminin ko po, medyo naging careless ako throughout our 3-year relationship. Kapag nagpapasundo siya sa akin, mas madalas na hindi ko siya nasisipot kasi nagkakayayaan kami ng workmates after work. Napapainom na ako, Ate Chiki. Even her calls, palagi kong namimiss. Late ko nang nakikita at pag tatawagan ko na siya, useless na kasi nakauwi na siya. Or, nakapunta na siya sa dapat niya sanang puntahan o gawin. Sa last 1.5 year din ng relationship namin, sabi niya, madalas yung hindi ako nakakarating sa mga lakad namin. Again, dahil mas nauuna ko yung mga kaibigan ko o mga katrabaho. Even I didn't realize that time na ganun ko na pala siya nane-neglect. Siguro kasi kahit papano, kahit nagagalit man siya, pero later on, nagiging okay pa rin naman kami. Siya pa rin yung nagpapasensya at nagko-compromise. Na-realize ko lang lahat nung nakikipaghiwalay na siya. Actually, nung nakapaghiwalay na kami pala. Kasi, hindi ko naman siya pinigilan. Kasi nung nakikipaghiwalay siya, yun na yata yung pinaka-kalmadong version niya na nakita ko. But, at the same time, the coldest version of her. Pero, Ate Chiki, wala akong ibang minahal kundi siya. At hanggang ngayon, mahal ko siya.
Ang daming beses tuwing gabi hanggang madaling araw, yung urge na tawagan ko siya for a late night talk or a drunk call, as in, palagi. Hindi kasi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Pinagsisisihan kong lahat. Gusto kong bumawi sa kanya. Pero, wala sa akin yung bola ng desisyon. So please, Ate Chiki, sana po ma-advise niyo ako to win her back ng unti-unti. Those things na pwede kong gawin nang hindi niya mararamdamang pinipilit ko siya o pinapressure. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Joseph ng Muntinlupa City. Okay. Wag na natin isa-isahin ang... Alam mo, sabihin ko na, wag na natin isa-isahin yung katangahan mo, Joseph. Kasi ikaw na mismo ang gumawa nun, di ba? Alam mo na ang lahat ng yon. And it's okay, kasi minsan naman talaga, tanga tayo mga desisyon natin, di ba? Kaya nga tayo tinatawag na syunga, di ba? Minsan ganun talaga Ang importante ay na-realize mo yung mga ginawa mo, yung mga maling ginawa mo. Pinagsisisihan mo yung mga maling ginawa mo at syempre, gusto mong bumawi, 'di ba? Yun naman yung importante dun Hindi na bali yung nagkamali ka. Ang importante kung anong nangyayari after nung nagkamali ka, 'di ba? Sabi nga nila, ang pagsisisi ay nasa huli, 'di ba? Kung sa English, hindsight is 2020. Kung baga, 'di ba? Anong 2020? Malinaw yung vision, 'di ba? Malinaw. So, usually kapag nangyari na hindsight, 'di ba? Kapag nangyari na yung mga nangyari, mas malinaw na yung tingin mo kasi minsan pag nandun ka sa sitwasyon, gaya nung nangyari sa iyo, kayo pa hindi mo na na-realize. Pero nung nawala na siya, lumipas na ang panahon, natapos na ang relasyon nyo, medyo naglo-look back ka, hindsight, 'di ba? Malinaw na sa iyo kung ano yung nangyari, malinaw na sa iyo kung anong ginawa mong mali. 'Di ba? Hindi lang para anong ginawa mong mali, anong mga ginawa mong mali kasi ang dami nun ang dami nung inano mo dito ang dami mong in-enumerate na mga mali mo. Gaya na lang ng kung magpapasundo siya sa iyo, hindi mo na susundo dahil napapabarkada ka, napapainom ka, nalalasing ka. Isa pa, yung calls niya na hindi mo naririnig dahil nga nagbabarkada ka. 'Di ba? Kumbaga para feeling niya siguro, ini-ignore ako nito Taken for granted. 'Di ba? Yun yung naging feeling niya. Minsan naman talaga kailangan natin mapagdaanan yung mga yan para ma-realize. At yan na nga yung nangyari sa'yo. Mukhang gumana sa'yo yung sinasabing lesson learned. 'Di ba? O, na-learn ka ng lesson. Okay. Ang tanong mo sa akin ay gusto mo, tama ba? Gusto mo mag-advise ako sa iyo ng ways para basically maging kayo ulit. Siguro na hindi niya nararamdaman na pinipilit mo siya. Tama? Ayun. Bago ang lahat, talaga bang ready ka na? Tanungin mo muna yung sarili mo kung ready ka na. Makikipagbalikan ka ba dahil wala kang kausap kung hindi available yung mga katrabaho mo, yung mga kaibigan mo? Isipin mo muna yon kung yun yung reason kung bakit gusto mo makipagbalikan sa kanya. Wala kang +1 sa mga events o sa mga lakad na kailangang may +1. Kaya mo ba siya namimiss? Ganun ba? Or lonely ka dahil wala nang nangungulit sa'yo, wala nang may pakialam sa'yo, tulad ng ex-girlfriend mo. Baka naman ganun lang yung reasons mo. Kung ganyan lang, wag mo nang balikan. Wag mo nang idamay sa kalungkutan mo.
Wag na. Wag mo nang idamay sa mga walang kwenta mong problema na yan. Okay? Pero, kung talagang sigurado ka, kung talagang mahal mo talaga siya, sigurado ka. Alam mo yung promise, swear to God, ganyan. Mahal na mahal ko pa rin siya. Sigurado ako. Magbabago ka, 'di ba? Be ready na magbabago ka. Gagawin mo lahat para ipakita sa kanya na nagsisisi ka. Gagawin mo lahat para ipakita sa kanya na gusto mong bumawi. Gagawin mo lahat at handang ibigay ang lahat sa second chance na yan. Oo. Pero, ang una mong gawin, mag-sorry ka muna. Diba? Napaka-basic. Mag-sorry ka muna, unang-una. Ang sorry na yon, hindi yung basta-bastang sorry na yan, ha? Heartfelt sorry. Genuine sorry. From the heart, genuine, totoo na pagiging sorry. Hindi yung sorry tapos may mga dahilan ka pa. Kasi yung mga katrabaho, yung mga kaibigan ko kasi, hindi ko na, walang dahilan, wala nang ganun. Huwag ituro ang ibang tao, hindi kasalanan ng mga kaibigan mo, hindi kasalanan ng mga katrabaho mo, tanging ikaw ang naging syunga. Diba? Alam mo yan. So, matapos mag-sorry, huwag mong kulitin yung babae. Bigyan mo siya ng space. Space muna, di ba? Ipaprocess pa kasi niya yung apology mo yung pagsusorry mo. Kasi, syempre, mabibigla siya, di ba? Nagsorry ka. Pag-iisipan pa niya kung ano yung nararamdaman niya talaga, di ba? Pag-iisipan niya kung anong nararamdaman niya talaga at kung ano yung gusto niyang mangyari. Kasi nga, nagsorry ka na, di ba? Pagkatapos niyan, nagsorry ka na, wag mong kulitin. Ang gagawin mo, trabahuin mo ang sarili mo, Joseph. Trabahuin ang sarili mo pag nakipagbalikan sa'yo kasi marami kang kailangan patunayan. Diba? Basa ka ng self-help books online. Manood ka sa YouTube ng tips kung paano maging mabuting boyfriend, kung paano maging mabuting karelasyon, alamin ang mga habits ng mabuting boyfriend o partner, alamin ang mga habits na maging isang mabuting boyfriend. Hindi lang good boyfriend, great boyfriend. So, kapag nakipagkita na siya sa'yo, apply mo na itong mga habits at mga learnings na pinanood mo sa YouTube at binasa mo sa internet. Kasi eto lang ha. Posibleng ayaw niya makipagbalikan sa iyo. Okay? Masakit 'yun. Parang dinudurog yung puso mo. Parang gusto mong saksakin yung sarili mo dahil binaliwala mo siya. Ganun, 'di ba? Nagre-replay ang mga masasayang memories sa mind mo, pero gusto mong saksakin yung sarili mo dahil binaliwala mo yung lahat. Ganun yung feeling mo, 'di ba? Pero, kailangan mo yan i-accept. Wala ka magagawa kung i-accept mo yan. Respetuhin mo yung desisyon niya. Kung ayaw na niya makipagbalikan sa'yo, pag kinalit mo, baka lalo pa siyang lumayo. Yun. So, pag nag-usap kayo, maging honest ka, pag-usapan kung saan ka nagkamali, pakinggan mo syempre yung sasabihin niya rin sa'yo, di ba? Pag-usapan nyo kung paano mas maging okay pa kung sakaling magbalikan kayong dalawa. So, kailangan niya magtiwala sa'yo muli. Yun yung goal. At yung pagtitiwala na yan, hindi po yan nangyayari overnight, kundi paulit-ulit papakita mo yung mga yan everyday sa kanya na consistent ka. No, yung mga habits na natunan mo dun sa mga binasa at pinanood mo. Be patient lang. Kasi ang tinatawag nating healing, ang tinatawag nating reconciliation, it takes time. Hindi naman overnight yan 'di ba, Joseph? So be patient, hindi lang dun sa ex mo, kundi dun din sa sarili mo. Kasi magbabago kayo, mag-change. And lastly, bukod sa akin, hingi ka rin ng advice sa mga friends mo, tsaka sa mga family mo. Bakit? Dahil sila yung nakakakilala sa inyong dalawa. Ayan. So, yun po ang naging advice ko kay Joseph ng Muntinlupa City. So, Joseph, you learn from your mistake. Ngayon, good luck sa susunod mong mga magiging hakbang. Ayan. Kung kayo naman, ay kayo naman talaga 'di ba? Sabi nga nila, if it's meant to be, it's meant to be, 'di ba? You will be talaga.
Okay, ano ito? Meron akong babasahin muna dito, no? Meron atang nag-text. Tingnan natin dito, mga kapatid. Okay. Merong nagsabi dito sa ating text line. Hello, Miss Chicky. OJ here from Cebu. Kakauwi lang namin galing late tonight via Dry Dock, Danao. Shout out ko po mga anak ko na si Travis at Cassie and kay Mrs. RK ko. Drive safe po everyone. Amen. Drive safe everyone, mga kapatid. And sino pa ba ito? Ito na, si Gael Easy. Pag babae talaga sumuko, naku, wala na talaga. Kaya wag nyo sagarin hanggat nagtitimpi pa yan. Agree ako dyan. Pag babae sumuko, wala na. Well, hindi naman natin nilalahat. Pero usually, oo. Kasi ibig sabihin, sagad na talaga. Walang-wala na. Kasi usually yung babae, nagtitimpi, second chance, third chance, parang feeling niya only chance na. Pero syempre, lahat naman may limit, di ba? So tama, agree ako dyan kay Gael. Okay, si Roger Giriba ng Legazpi City, Albay. Eto, may payo para kay Joseph ng Muntinlupa na gustong bumalik sa kanya yung ex niya. Gustong maging sila ulit. Ang sabi ni Roger, you want to win her back, change for the better. You grow up, Sir Joseph. Time management. Prioritize her. Roger Giriba ng Legazpi City, Albay. I couldn't have said it any better. Tama yan. May time management. And yung time management kasi ni Joseph, parang medyo mali Diba? Kasi yung time management niya, alak muna. Barkada muna bago si girlfriend. Hindi naman natin sinasabi na mali yung uminom at mag-relax kasama yung mga friends. Pero nga, sino priority mo? So, baliwalain mo na lang yung girlfriend mo. Pwede ka namang ganyan. Uminom with them, may limit, di ba? O, pagtapos ng office hours, edi alas 5. O, pwede naman. O, hanggang alas 9 lang ako dito, ha? O, pwede mo naman sabihin sa girlfriend mo. Di ba? Pwede mo rin pasundin yung girlfriend mo. Pwede rin kung may usapan kayo, kung kailangan mo nang umexit ng 8 o'clock, kailangan mo nang umexit ng 8 o'clock. Kung may usapan kayo, di ba? Ganon. Tama si Roger. Siguro si Roger may asawa to. Happily married to. Mukhang ganda nung ang ganda ng way of thinking Hello, Roger.